Hi everyone! So for today, ikukwento ko lang sa inyo yung naging school history ni Fia. Para po dun sa mga bago sa ating community, my daughter was diagnosed with autism when she was around 3 to 4 years old. Pero today po, siya ay 12 years old na. Nasa category po siya ng nonverbal kasi nakakapagsalita po siya ng mga 1 to 3 words pero hindi po siya nakakapag-compose ng isang buong sentence. Kaya siya nasa category ng nonverbal. My daughter is getting OT once a week, speech once a week, and SPED one-on-one once a week. And meron po kaming home program na OT na ako po yung nag administer. So, ito pong ikukwento ko sa inyo is ito yung napili namin na path ng anak ko in terms of education. Pero magkakaiba naman po yung mga anak natin. Merong mga bata na kaya pong makipagsabayan sa mga neurotypical na bata, kaya nilang mag-regular school. Meron din namang kailangan lang ng kaunting push or tulong, nagre-regular school pero may shadow teacher. At meron namang katulad ng anak ko na hindi kaya yung sa regular school or mag-mainstream, so hindi ko po pipilitin kaya po siya nasa SPED ngayon. So, nag-start po kaming i-enroll si Fia when she was around 3.5 years old. Na-diagnose na po siya ng autism pero pinasok namin siya sa nursery. Tinanggap naman po siya ng school kasi ang tanong lang ng school nun is kung aggressive ba o hindi. Meaning, meron bang tendency manakit or hindi. And Fia is very harmless. So, okay naman, nakapasok po kami nursery. So, yung nursery naman kasi is parang play school lang yan eh. So, okay lang. And then, the following year, the same school, nag-enroll pa rin po kami for preschool na niya. First grading pa lang ng preschool, kinausap na po ako ng teacher and sinabi sa akin ng teacher na, "Mommy, si Pia po ay nahihirapang makasunod. So, every grading system, ang maiibigay po muna sa inyo is narrative at hindi po yung grades talaga." Sabi ko, "Okay lang kasi nag enjoy yung anak ko. Try pa rin natin kung hanggang saan niya kaya." Ganyan. Pero okay lang sa sa'kin yung narrative at hindi siya graded. So, clear naman po yung understanding do'n. The following year, which is kinder, ayun, kinlarify uli sa akin ng school na hindi nga po magiging graded yung anak ko kasi hindi po siya nakakasunod dun sa mga kasing age niya. Again, okay din lang sa akin kasi ang saya ng anak ko no'n, ang sipag pumasok. Kumbaga dito po siya talaga natuto ng socialization ta's ang kasama niya lahat ay tipikal na bata. And nakikita ko na nag-e-enjoy siya sa mga typical kids and na nagagaya niya yung style nila na tipong nagta-try mag-imitate ng words, ganyan. So tinuloy pa rin namin. Ngayon, nagkaroon po ako ng confusion after kinder. Kasi, itong school na napili namin dito sa area namin is wala na pong grade 1. Yung school na yun is nursery, preschool, and kinder lang. So, hindi ko siya nag-inquire pala ako ng, grade 1 kaya lang, hindi po siya matatanggap unang-una kasi, nonverbal. Tapos pangalawa, kumbaga yung mga hindi pa po sila gano'n ka-trained to handle kids na merong special needs. So, ang ginawa ko, nalaman ko na ang Montessori is good for kids with autism kasi hindi po sila nagbe-base sa age ng bata. Instead, kung ano po yung capabilities or yung ano yung kaya ng bata. Ngayon sa Montessori po, meron silang assessment pa rin para malaman nila kung ano na yung mga nagagawa ng anak ko. Tapos do'n nila malalaman kung saang stage na nila ilalagay or anong cycle na. Kasi meron silang tinatawag na cycle 1, cycle 2, and cycle 3. Yung cycle 1, 2, and 3 na yun para din lang siyang nursery, preschool, and kinder. Kung tutuusin, nung nag-Montessori yung anak ko, nandun pa rin po siya sa cycle 1, which is parang nursery pa rin, pero kinausap ako ng teacher at hindi siya pwedeng ihalo sa nursery kasi masyado pong maliliit yung mga bata do'n and my daughter was already, magse-7 years old na po siya no'n, eh, so malaki na siya. Kasi baka mabunggo niya yung mga bata do'n 'pag nagtakbuhan sila or naglaro sila mabunggo niya. Kahit hindi naman po niya kumbaga sinasadya, baka kumbaga magkaroon ng problema sa mga gano'ng kaso or gano'ng cases. So ang sabi ng teacher, kaya nilang ilagay si Fia no'n sa cycle 2. So parang parang preschool din 'yon. So, pumayag po ako and then okay naman, hindi lang masyadong nag-work sa kanya yung kumbaga yung style nung time na yon tapos after nun nag-pandemic na rin. After po ng pandemic, in-enroll ko si Fia sa isang SPED na group or class. 4 sila na magkakaklase dito. Pero since galing nga tayo ng pandemic noon, kumbaga ang parang pinaka-curriculum nitong, klase na 'to is parang school readiness lang. So, okay lang, nag-enroll kami dito, pumapasok kami everyday.
And then after 1 year, after 1 school year, nag-inquire uli ako sa isang SPED public school. There are limitations po, siyempre kung ano yung mga kaya nilang tanggapin. Hindi naman sila tanggap ng tanggap right away. Kumbaga, kung sino yung medyo mas, ano ba yung term, mas advanced ng kaunti or yung kaya nilang i-handle siguro, better term yon, kaya nilang i-handle is, yun po muna yung tinatanggap. And kumbaga, isa sa mga mahihirapan silang tanggapin si Fia is yung pagiging nonverbal po niya. But other behaviors, good behaviors, yung anak ko, kumbaga, can sit ng matagalan kasi syempre kung papasok sa school, kailangan yun umupo at makinig sa teacher, mga ganyan. Pasado siya doon. Kaya lang yung pagiging nonverbal niya ang talagang hindrance po para makapasok siya sa isang SPED na public school. And then, hindi ako nakakuha doon ng slot. So, ang nangyari po ngayon is naka-enroll kami sa SPED na one-on-one. Para din po siyang OT, parang speech na one-on-one, walang kaklase yung anak ko. So, sa experience po na namin na yon, kumbaga, nung una, akala ko okay na kasi nakakapag nursery, preschool, ganyan, and then kinder. Lalabas na lang po yung magiging concern natin as parents pagdating na nung time na sinabi ng teacher na hindi sila nakakahabol. Kasi, we don't have enough school for mga kids na katulad ng anak ko dito sa Pilipinas or dito sa Manila. Um, Maglalagay po ako ng part 2 kasi kailangan kong ipakita sa inyo yung website na kung ano yung mga possible na pwede pang pasukan ng mga anak natin kung afford natin. Ayan, pero ipa-part 2 ko na po yon. So, hanggang dito po muna. Kung may questions kayo, leave your comments below. Yun lang. Thanks. Bye-bye.